Naisip mo na ba na ang mga salita ng iyong panalangin ay maaaring nagbabago ng kapalaran ng isang tao sa kabilang panig ng mundo ngayon din? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na nananalangin ay nakakaranas ng mas mababang antas ng pagkabalisa at mas malaking pakiramdam ng layunin. At ang pinakakahangahangang bagay, bago pa man ang anumang siyentipikong pananaliksik tungkol dito, ipinahayag na sa atin ng Diyos ang kahangahangang kapangyarihan ng panalangin gamit ang tamang mga salita sa ating buhay. Ngayon ay matutuklasan mo kung bakit ang ilang tao ay kayang baguhin ang mga imposibleng sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng tamang mga salita sa kanilang mga panalangin, habang ang iba ay patuloy na nahihirapan ng hindi nakakakita ng mga resulta. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko ang 6 na sinaunang prinsipyo tungkol sa panalangin na ganap na magbabago sa iyong espiritual na buhay. At ang 5 ay napakamalakas na bihirang pinag-uusapan kahit na sa mga simbahan. Ngunit bago tayo magsimula, gusto kong tanungin, ikaw na nanonood, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng panalangin? Kung oo, magkomento sa ibaba, naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng mga notification tuwing mag-post kami ng mga bagong video at manatili hanggang sa dulo dahil ang ipapakita natin ngayon, sigurado akong hindi mo pa nakikita dati. Isa, ang banal na pinagmulan ng panalangin, isipin mo ito, sa katahimikan ng simula, bago pa man nagsimulang bilangin ng oras, may pakikipag-ugnayan na. Sa hardin ng Eden, sa ilalim ng banayad na hangin ng gabi, naglalakad at nakikipag-usap ang Diyos kay Adan at Eva. Hindi ito isang relihiyosong obligasyon, hindi ito isang walang laman na ritual, ito ay isang matalik na palitan, isang pagtatagpo ng mga puso. Ito ang unang modelo ng panalangin na ating natanggap. Hindi isang malayong monolog, kundi isang mapagmahal na dialogo sa pagitan ng lumikha at ng kanyang pinakamahalagang nilikha. Kapag tiningnan natin ang mga banal na pahina ng kasulatan, nakikita natin na ang orihinal na pakikipag-ugnayan na ito ay hindi kailanman tinalikuran ng puso ng Diyos, kahit na ang ating mga puso ay lumihis. Sa bawat panahon, sa bawat dispensasyon, ang imbitasyon ay nanatiling bukas. Halika, mag-usap tayo. Sa Genesis, nakikita natin si Abraham na nakikipag-negotiate sa Diyos para sa lungsod ng Sodom, isang tapat at taus-pusong pag-uusap. Sa Exodus, pinagmamasdan natin si Moises na nakikipag-usap sa Diyos face-to-face, gaya ng isang taong nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Sa libro ni Job, nasaksihan natin ang isang lalaking nagpapahayag ng kanyang pinakamalalim na mga sakit ng walang filter sa harap ng walang hanggan. At pagkatapos, sa Juan, Kabanata 15, Talata 15, inihayag sa atin ni Jesus ang isang bagay na ganap na nagbabago sa ating pag-unawa sa panalangin. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin dahil ang isang alipin ay hindi alam kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan dahil ang lahat ng natutunan ko mula sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Ang paghahayag na ito ay revolusyonaryo. Ang panalangin ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin, ito ay isang ekspresyon ng kung sino tayo, mga nilalang na nilikha para sa pakikipag-ugnayan sa banal. Hayaan mong ibahagi ko ang isang kwento na nagpapakita ng prinsipyong ito sa isang nahahawakang paraan. Si Maria, isang babae mula sa aming komunidad, ay humarap sa isang nakakasindak na diagnosis, advanced stage cancer, na may prognosis na ilang buwan na lamang siyang mabubuhay. Sa halip na basta bombahan ang langit ng desperadong mga kahilingan, sinimulan niya ang isang paglalakbay ng intimacy sa Diyos.
Hindi ko lang gustong kausapin ng Diyos tungkol sa aking sakit. Sabi niya sa akin, gusto kong makilala siya ng mas malalim sa pamamagitan ng karanasang ito. Tuwing umaga, kahit nasa gitna ng matitinding sakit ng mga paggamot, naglaan si Maria ng 1 oras para lamang nasa presensya ng Diyos, minsan sa katahimikan, minsan sa pagsamba, minsan sa pagbubuhos ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, ulat niya, hindi lang ako nananalangin, hinihinga ko ang Diyos sa loob ko. 10 taon na ang nakalipas mula ng terminal na diagnosis na iyon. Hindi maipaliwanag ng mga doktor ang kanyang kumpletong paggaling. Ngunit alam ni Maria sa mga sandali ng tunay na pakikipag-ugnayan na iyon na ang kanyang buhay, hindi lamang ang kanyang katawan, ay nagsimulang mabago. Sa Jeremias, Kabanata 33, talata 3, natagpuan natin ang isang pangako na umalingaw-ngaw sa mga siglo. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at sasabihin ko sa iyo ang mga dakila at hindi matutuklas na bagay na hindi mo alam. Obserbahan mo ng mabuti ang mga salitang ito. Hindi lamang humingi at tatanggap kayo. Ito ay isang imbitasyon sa isang progresibong paghahayag, sa isang paglalakbay ng mga pagtuklas. Ang panalangin ay ang portal kung saan hindi lamang naggagawad ng mga kahilingan ng Diyos, kundi nagpapakita ng mga misteryo na lumalagpas sa ating limitadong pag-unawa. Ang panalangin sa makatuwid ay nagmula sa puso ng Diyos. Hindi ito imbento ng mga relihiyosong tao. Hindi ito isinilang mula sa pangangailangan ng tao, kundi mula sa banal na pagnanais para sa pakikipag-ugnayan. Kapag tayo ay nananalangin, tumutugon tayo sa pinakamatandang panawagan sa universo, ang panawagan na bumalik sa hardin ng perpektong pakikipag-ugnayan upang lumakad muli kasama ang ating lumikha sa hangin ng gabi. Isipin mo ito, kapag nananalangin ka, hindi ka lamang nagsasagawa ng isang espiritual na ehersisyo. Bumabalik ka sa iyong orihinal na layunin. Muling kumokonekta ka sa banal na frequency kung saan ang iyong espiritu ay nakatune sa paglikha. Gaya ng sinabi ni Augustine, ang ating puso ay hindi mapakali hanggang sa ito ay mapahinga sa iyo, Panginoon. Ang panalangin ay ang pahinga na iyon, ang pagbabalik na iyon, ang muling pagkonekta sa ating pinakamalalim na pinagmulan. Habang sumusulong tayo sa ating paglalakbay ng pagtuklas, gusto kong pag-isipan mo, gaano karami sa iyong panalangin ang monolog at gaano karami ang dialogo? Nararanasan mo na ba ang panalangin bilang pakikipag-ugnayan, bilang isang pag-uusap sa pagitan ng mga kaibigan? Ang pagbabago ng iyong espiritual na buhay ay nagsisimula dito mismo sa muling pagtuklas ng banal na pinagmulan ng panalangin at sa iyong pagbabalik sa modelo ng intimacy na ipinakita sa atin mula pa sa simula. 2, ang epekto ng panalangin sa pang-araw-araw na buhay. Napansin mo ba kung paanong ang ilang minutong katahimikan sa umaga bago magising ang mundo kasama ang libu-libong kahilingan nito ay maaaring ganap na baguhin ang takbo ng iyong araw? O kung paanong ang maikling paghinto upang itaas ang iyong puso sa gitna ng kaguluhan ng isang abalang hapon ay makapagpapanumbalik ng iyong panloob na kapayapaan. Tunay, nakahanga-hanga kung paanong ang maliliit na sandali ng koneksyon sa walang hanggan ay may sapat na kapangyarihan upang muling i-configure ang ating karanasan sa mundo. Sa Awit, Kabanata 5, talata 3, nagbibigay sa atin si David ng sulyap sa kanyang pang-araw-araw na kasanayan. Sa umaga, Panginoon, naririnig mo ang aking tinig. Sa umaga, inilalatag ko ang aking mga kahilingan sa harap mo at naghihintay ng may pag-asa. Tandaan mabuti, hindi lamang ito isang relihiyosong ritual, kundi isang pagtatagpo sa umaga na nagtakda ng tono para sa kanyang buong araw, nagtatanim ng binhi ng pag-asa na lalago kahit sa hindi magandang kalagayan.
Ito ang unang dimensyon ng epekto ng panalangin sa ating pang-araw-araw na buhay. Itinatag nito ang espiritual na kapaligiran na ating hihingahan sa buong araw. Isipin ang isang halaman. Kapag diniligan araw-araw ng sariwang tubig, ito ay tumutubo ng malakas, masigla, matatag sa mga peste at masamang panahon. Ngunit kapag iniwan ng walang sustansya, ito ay unti-unting nawawalan ng lakas. Nagiging mahina sa bawat salungat na hangin. Ang ating panloob na buhay ay gumagana ng eksakto tulad nito sa panalangin. Sa aklat ni Isaias, natagpuan natin ang pangakong ito. Magiging tulad ka ng isang halamang mabuting diniligan, tulad ng isang bukal na hindi nauubusan ng tubig. Isaias, Kabanata 58, Talata 11. Ang panalangin ay ang patuloy na pagdidilig na ito na nagpapanatiling lunsian sa hardin ng ating kaluluwa, kahit sa mga panahon ng espiritual na tagtuyot. Sa ating mga relasyon sa isa't isa, masasaksihan natin kung paano ang pare-parehong kasanayan ng panalangin ay malalim na nagbabago ng dynamics sa pagitan ng mga tao. Ilang beses natin nakikita ang mahahalagang relasyon na humaharap sa tila hindi madadaig na mga krisis. Unti-unting humihina ang komunikasyon at ang mga pag-uusap na dating nagpapalakas ay nagiging mga emosyonal na larangan ng labanan. Sa mga kritikal na sandaling ito na ang sama-samang panalangin ay lumilitaw bilang isang makapagpapanumbalik na tulay kapag dalawang tao kahit sa gitna ng pagkamuhi sa isa't isa ay nagpasyang maglaan ng 5 minuto araw-araw sa sama-samang panalangin, nagsisimulang mangyari ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Sa unang mga araw, gaya ng ulat ng Maray, ang mga panalangin ay maaring tila mekanikal, malapit ang mga katawan ngunit malayo ang mga puso. Mga salitang binigkas ng higit pa sa pangako kaysa sa katapatan. Gayunpaman, ang pagtitiyaga ay tiyak na nagdadala ng pagbabago. Habang lumilipas ang mga linggo, ang banal na presensya ay nagsisimulang kumilos ng hindi nakikita ngunit makapangyarihan. Ang kahinaan ay pumapalit sa defensiveness. At ang dating imposibleng maisalita ay nakakahanap ng ekspresyon sa banal na espasyo ng panalangin. Hindi na kami makapagdasal nang hindi kinikilala ang aming sariling mga pagkakamali, gaya ng patotoo ng marami na may emosyon. Ang presensya ng Diyos ay nagtatanggal sa maingat na ginawang mga depensa at tinutunaw ang pagmamataas na humahadlang sa pakikipagkasundo. Sa pagtagal ng panahon, ang mga relasyong ito ay hindi lamang nakakaligtas sa mga krisis, kundi lumalabas mula sa mga ito bilang mga buhay na patotoo ng transformative na kapangyarihan ng sama-samang panalangin. Sa lugar ng trabaho, kung saan ang pressure para sa mga resulta at relational tensions ay kadalasang nangingibabaw, ang tahimik na panalangin ay gumagawa ng mga hindi nakikitang himala. Maraming propesyonal ang nagkakaroon ng kaugalian na ilaan ang unang ilang minuto bago ang mahahalagang pulong sa mental na panalangin, nang hindi napapansin ng mga kasamahan. Ang maikling sandaling ito ng pagsasara ng mga mata na waring para ayusin ang mga iniisip ay talagang nagiging imbitasyon sa banal na karunungan upang gabayan ang mga desisyon at salita. Ang mga resulta ng maliit na kaugaliang ito ay patuloy na naiuulat, kapansin-pansing kalinawan sa mga pinakamahirap na desisyon, matinding pag-unawa sa mga komplikadong negosasyon, at pagtaas ng kakayahang mag-mediate ng mga hidwaan ng may kahinahunan. Ang tahimik na panalangin sa propesyonal na kapaligiran ay hindi lamang nakikinabang sa individual, kundi nagbabago sa buong organisasyon na klima kahit na ginagawa ito ng tahimik. Binabago rin ng panalangin ang ating relasyon sa mga pang-araw-araw na hamon. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Filipos, Kabanata 4, mga talata 6 at 7,
Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at kahilingan na may pasasalamat, ipakita ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na lumalagpas sa lahat ng pangunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at inyong mga isipan kay Kristo Jesus. Obserbahan ang pangako. Hindi nangangahulugan na ang mga problema ay mahiwagang mawawala, kundi na ang isang supernatural na kapayapaan ay magbabantay sa ating panloob tulad ng isang banal na bantay na nagpoprotekta sa kwartel ng ating pagkatao. Ang kapayapaang ito ay nagpapakita sa paraan ng ating pagtugon sa hindi inaasahan, sa mga salitang ating pinipili kapag nahaharap sa mga provocations, sa pagiging matatag na ating ipinakikita sa harap ng mga kabiguan. Si Maria, isang guro sa pampublikong paaralan, ay nagbabahagi kung paano binago ng panalangin ang kanyang silid-aralan. Bago ang bawat klase, naglalaan ako ng sandali upang manalangin para sa bawat estudyante, lalo na para sa mga pinakamahihirap. Ang kasanayang ito ay ganap na nagbago ng aking pananaw. Kung saan dati akong nakakakita ng mga problema, nakakakita na ako ngayon ng potensyal. Kung saan may frustration dati, ngayon ay may pagkahabag. At hindi lamang ang mga panalangin na ginagawa natin para sa iba, kundi pati na rin ang mga panalangin na ginagawa natin para sa ating sarili. Ang mga taus-pusong pag-amin ng ating mga limitasyon at pinakamalalim na mga pagnanasa. Kapag nagising ka at nagdasal, magiging isang pinagpalang araw ang araw na ito, maging instrumento ako ng iyong kapayapaan. Inihahanay mo ang iyong espiritu sa mga banal na layunin. Lumilikha ng tulay sa pagitan ng langit at lupa, kung saan ang mga kinakailangang biyaya para sa iyong paglalakbay. Kaya naman hinihikayat tayo ni Pablo na manalangin walang humpay, unang Tesalonica Kabanata 5, talata 17, hindi bilang isang relihiyosong obligasyon, kundi bilang isang imbitasyon na mabuhay sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa banal na pinapayagan ang bawat paghinga, bawat iniisip, bawat pagkilos na mababad sa kamalayan ng presensya ng Diyos. Dahil ang bumubuo sa ating mga iniisip sa panalangin ay hindi maiiwasan humuhubog sa ating pang-araw-araw na realidad. 3. Ang banal na katahimikan sa panalangin. Napansin mo ba kung paanong ang mga taong pinakamalalim na konektado sa banal ay yaong mga naglilinang ng kaloob na katahimikan? Hindi ito isang pagkakataon lamang. Sa isang mundong puspos ng patuloy na ingay at mga nakakagambala, ang katahimikan sa panalangin ay naging halos isang nawalang sining. Gayunpaman, sa tahimik na espasyong ito nagaganap ang mga pinakanagbabagong paghahayag. Sa walang hanggang salita, natagpuan natin ang mahalagang katotohanan ito sa Ecclesiastes, Kabanata 3, talata 7. May panahon para sa katahimikan at panahon para sa pagsasalita. Pansinin ang banal na pagkakasunod-sunod sa mga salitang ito. Ang katahimikan ay nauuna sa pagsasalita. May malalim na karunungan sa pagkakasunod-sunod na ito na nagpapakita ng isang pangunahing prinsipyo ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang katahimikan sa panalangin ay hindi isang pasibong kawalan, kundi isang aktibong pakikinig. Ito ang sandali kung kailan isinasantabi natin ang ating mga listahan ng kahilingan at pinapayagan ng Diyos na magsalita sa atin sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Gaya ng sinasabi sa awit Kabanata 46, talata 10, "Tumahimik kayo at alamin ninyo na ako ang Diyos." Obserbahan ang direktang koneksyon sa pagitan ng pagiging tahimik at pag-alam. Ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ay umuunlad sa hardin ng pinagyamang katahimikan.
Marami sa atin ang lumapit sa panalangin bilang isang berbal na ehersisyo, isang monolog kung saan ipinapakita natin ang ating mga pangangailangan at mga alalahanin. Ang dimensyong ito ng panalangin ay tiyak na may halaga, ngunit kumakatawan lamang sa kalahati ng dialogo. Ang diwa ng tunay na komunikasyon ay nasa parehong pagsasalita at pakikinig. Kapag nananatili tayong tahimik sa harap ng walang hanggan, nagbubukas tayo ng espasyo para sa kanyang banayad na tinig na maabot ang pinakamatalik na mga sulok ng ating kaluluwa. Sa banal na katahimikan, kadalasan nating natatanggap ang pagkilala para sa mga komplikadong sitwasyon. Ang sandaling paghinto bago tumugon sa isang pang-aasar, ang mga minutong katahimikan bago gumawa ng mahalagang desisyon, ang mga ito ay mga espasyo kung saan maaaring dumaloy ang banal na karunungan nang walang panghihimasok ng ating sariling mga nababalisang iniisip, gaya ng nakasulat sa Isayas, Kabanata 30, Talata 15, "Sa katahimikan at pagtitiwala ang inyong lakas." Ang kasanayan ng katahimikan sa panalangin ay nagbibigay daan din sa atin na iproseso ang matitinding emosyon bago sila maging mga salitang hindi na natin mababawi. Ilang beses na nating pinagsisihan ang mga salitang binitawan sa init ng damdamin. Ang katahimikan ay kumikilos bilang isang nagpupurong filter na nagpapahintulot sa ating mga emosyon na manirahan tulad ng mga malabo na tubig na, kapag nasa kapahingahan, ay nagiging malinaw muli. Kapag nahaharap tayo sa mga krisis o mga sandali ng matinding sakit, ang katahimikan sa panalangin ay nagiging partikular na makabuluhan. Sa mga sandaling ito, ang mga salita ay maaaring tila hindi sapat o maging mababaw sa harap ng lalim ng pagdurusa. Itinuturo sa atin ng libro ni Job ang araling ito. Nang una nang binisita ng mga kaibigan ni Job siya sa kanyang pagdurusa, umupo sila sa lupa kasama niya sa loob ng 7 araw at 7 gabi nang hindi nagsasalita sa kanya dahil nakita nila na ang kanyang pagdurusa ay napakabigat. Job, Kabanata 2, Talata 13. May panahon kung kailan ang katahimikan ang pinakamalalim na anyo ng paggalang sa misteryo ng pagdurusa ng tao. Si Jesus mismo ay nagpakita ng kahalagahan ng katahimikan sa buhay ng panalangin. Ang mga ebanghelyo ay madalas nag-uulat kung paano siya umalis papunta sa mga liblib na lugar na naghahanap ng katahimikan para sa pakikipag-ugnayan sa Ama. Sa Marcos, Kabanata 1, Talata 35 ay mababasa natin, "Maagang maaga pa, habang madilim pa, bumangon si Jesus, umalis sa bahay at pumunta sa isang liblib na lugar kung saan siya nanalangin." Ang pattern na ito ng paghahanap ng katahimikan bago ang malalaking desisyon at mga hamon ay nag-aalok sa atin ng isang modelo na susundin. Ang kasanayan ng katahimikan sa panalangin ay maaaring sa una ay tila hindi komportable para sa marami. Tayo ay masyadong sanay sa patuloy na stimulasyon na ang katahimikan ay maaaring magparamdam sa atin ng pagkabalisa o kahit pagkabahala. Ito ay tulad ng isang espiritual na kalamnan na kailangang unti-unting ehersisyuhin. Magsimula sa paglalaan ng 2 minuto lamang ng iyong panalangin sa ganap na katahimikan. Huwag subukang walain ang iyong isipan, talagang imposible iyan. Sa halip, payagan lamang ang iyong mga iniisip na dumaloy, obserbahan ang mga ito ng walang paghatol habang marahan mong inibabalik ang iyong atensyon sa banal na presensya. Habang lumalalim ang kasanayang ito, marami ang nag-uulat ng pagbabago sa katangian ng kanilang mga panalangin. Ang mga ito ay nagtatapos na maging pangunahing mga kahilingan at nagiging mga pagtagpo. Ang presensya ng Diyos ay nagiging mas nahahawakan kaysa sa mga salita tungkol sa Diyos. Gaya ng magandang ipinahayag ng salmista, "Ang aking kaluluwa ay nakakakita ng kapahingahan sa Diyos lamang. Ang aking kaligtasan ay nagmumula sa Kanya." Awit,
Kabanata 62, talata 1. Mayroon din isang pangkomunidad na dimensyon sa katahimikan sa panalangin. Kapag nagtitipon ng mga grupo at nagsasama ng mga sandali ng kontemplatibong katahimikan sa kanilang pagsamba, isang mas malalim na pagkakaisa ang kadalasang lumalabas. Hindi pagkakataon na maraming espiritual na tradisyon ang nagsasama ng katahimikan bilang isang mahalagang elemento ng kanilang mga devosyonal na kasanayan. Ang katahimikan sa panalangin ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay tungkol sa pakikinig. Sa ating mga relasyon sa mga tao, madalas tayo ay naghihintay lamang ng ating pagkakataon para magsalita, sa halip na tunay na nakikinig sa iba. Ang kasanayan ng katahimikan sa harap ng Diyos ay nagsasanay sa ating espiritu para sa mas malalim na pakikinig, kapwa sa Diyos at sa iba sa ating buhay. Tinapos ko ang pagmumuni-muni na ito na may isang imbitasyon. Subukan mong baguhin ang bahagi ng iyong mga panalangin sa mga sandali ng banal na katahimikan, tulad ng lupa na nangangailangan ng hinga upang maging mas mabunga. Ang ating espiritu ay nangangailangan ng mga sandali ng katahimikan upang makabuo ng pinakamahalagang bunga ng espiritual na buhay. Dahil gaya ng sinasabi sa atin ng Panaghoy, Kabanata 3, talata 26, mabuti ang maghintay ng tahimik para sa kaligtasan ng Panginoon. Sa 4, praktikal na teknik ng pagpipigil sa sarili sa pamamagitan ng panalangin ilang beses. Sa sandali ng tensyon, tayo ay nakapagsasalita ng mga salitang kalaunan ay mataimtim nating nanaisin na mabawi. Ang kaloob ng pagsasalita, ang banal na kakayahang ito na nagtatangi sa atin sa paglikha ay maaaring parehong makapagbuo at makapagwasak, parehong makapagpala at malubhang makapagpasugat. Sa Kawikaan, Kabanata 18, talata 21, matatagpuan natin ang hindi may kakaila na katotohanan. Ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Hindi ito isang matalinghagang paglalarawan, kundi isang espiritual na katotohanan na ating nararanasan araw-araw. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang mga banal na kasanayan upang mapaunlad ang tinatawag kong mapanalangining pagpipigil sa sarili, ang kakayahang hanapin ng Diyos sa panloob na katahimikan bago masalita ang biglang mga salita mula sa ating mga labi. Gaya ng matalinong tanong ng salmista, maglagay ka ng bantay sa aking bibig, Panginoon, magbantay ka sa pinto ng aking mga labi. Awit, Kabanata 141, talata 3. Magsimula tayo sa teknik ng banal na pagitan. Kapag may isang taong nangaasar o nananakit sa atin, ang ating natural na impulso ay tumugon kaagad, madalas na nagpapalaki pa ng sugat. Sa mga kritikal na sandaling ito, magtatag ng isang pangako sa isang pinakamababang pagitan na 10 segundo bago ang anumang tugon. Sa panahon ng maikli, ngunit makapangyarihang pagitan na ito, magtaas ng isang tahimik na panalangin. Panginoon, patnubayan mo ang aking mga salita. Ang espasyong ito sa pagitan ng udyok at tugon ay nagiging isang santuwaryo kung saan maaaring gumana ang banal na espiritu na nagbabago ng ating instinctive na reaksyon sa isang banal na inspiradong tugon. Itinuturo sa atin ni Santiago, ang bawat isa ay dapat maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Santiago, Kabanata 1, talata 11. Pansinin ang banal na pagkakasunod-sunod, unang makinig kasama ang sa tinig ng Diyos, pagkatapos ay magsalita. Ang prinsipyong ito ay nagmamatwid sa kasanayan ng konsagradong paghinga. Kapag nakaramdam ka ng udyok na magsalita ng impulsibo, huminga ng malalim sa loob ng 4 na segundo, iniisip ang iyong sarili na tumatanggap ng kapayapaan ni Kristo.
Hawakan ang iyong hininga sa loob ng 4 na segundo, pinapayagan ang kapayapaang ito na tumagos sa iyong panloob na pagkatao. Huminga palabas ng dahan-dahan sa loob ng 4 na segundo, iniisip ang iyong sarili na malaya mula sa lahat ng reaktibo. Sa panahon ng simpleng siklong ito, ialay ang iyong sarili sa Panginoon na may maikling panalangin. Naway ang aking mga salita ay maging karugtong ng iyong pag-ibig. Ang kasanayang ito ay hindi lamang nagpapakalmado sa iyong nervous system, ngunit lumilikha ng espasyo para sa banal na patnubay bago magsalita ng mga salita. Para sa mga partikular na mahihirap na sitwasyon, inirerekomenda ko ang teknik ng angkla-talata. Paunang piliin ang mga talata ng Biblia na tumatalakay sa kapangyarihan ng mga salita at panatilihin ang mga ito bilang espiritual na angkla para sa mga sandali ng tensyon. Maaari silang maging ang malumanay na sagot ay nagpapahupa ng puot, Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1. Ang mga salita ng matatalino ay naririnig sa katahimikan, Ecclesiastes, Kabanata 9, Talata 17. Ang aking bibig ay puno ng iyong papuri, Awit, Kabanata 71, Talata 8. Kapag naramdaman mong lumalaki ang tensyon, sa isip mong banggitin ang talata angkla bilang isang nagpoprotektang kalasag laban sa mabilisang mga salita. Ang ehersisyong ito ay hindi lamang tumutulong sa atin na i-recalibrate ang ating panloob na disposisyon, ngunit nag-aanyaya rin ng banal na karunungan sa gitna ng sitwasyon. Mayroon ding isang pamamaraan na nagbago ng di mabilang na buhay sa mga sandali ng berbal na hindi pagkakasundo. Ang bawat titik ay kumakatawan sa isang hakbang sa proseso ng pagpipigil sa sarili sa pamamagitan ng panalangin. Huminto, i-interrupt ang automatikong daloy ng reaksyon. Suriin, isaalang-alang ang potensyal na epekto ng iyong mga salita. Huminga, i-center ang iyong sarili sa banal na presensya. Mag-align, humanap ng pagkakatugma sa katangian ni Kristo. Tumugon, magsalita ng may pag-ibig at layunin. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pamamaraang ito, binabago mo ang potensyal na mga pagsasalungatan sa mga pagkakataon upang ipakita ang bunga ng Espiritu. Kaamuan at pagpipigil sa sarili laban sa mga bagay na ito ay walang batas. Galatia, Kabanata 5, Talata 23. Marami sa atin ang may daladalang mga emosyonal na trigger, mga tema, salita o sitwasyon na madalas na humahantong sa atin sa mga impulsibong tugon. Ang pagkilala sa mga trigger na ito sa pamamagitan ng tinatawag kong journal ng mapanalangining, pagkilala sa sarili ay maaaring maging transformative. Maglaan ng ilang minuto bawat gabi upang magmuni-muni. Anong mga sitwasyon ngayon ang nagpapagana sa akin ng pagnanais para sa mga reaktibong salita? Anong mga damdamin ang lumitaw sa mga sandaling iyon? Itala ang mga pattern na ito at ipakita sa panalangin. Hinihiling sa Diyos ang karunungan at pagpapagaling para sa mga lugar ng kahinaan na ito. Ang isa pang makapangyarihang kasanayan ay ang pag-aayuno mula sa negatibong mga salita. Para sa isang determinadong panahon, maaring maging isang araw o isang linggo, mangako na ganap na umiwas sa ilang mga kategorya ng mga salita, mga reklamo, kritisismo, tsismis, mga salitang mapagmaliit sa sarili. Ang malay na pag-aayunong ito ay lumilikha ng isang bagong espiritual na sensitibo tungkol sa ating pang-araw-araw na bokabularyo at nag-aanyaya sa atin na tuklasin ang alternatibong mga wika na nagtatayo sa halip na sumira. Para sa mga sandali ng pamilya o profesional na hindi pagkakasundo, iminumungkahi ko ang protocol ng kapayapaan. Bago pumasok sa isang potensyal na tense na pag-uusap, kilalanin ang iyong sariling mga emosyonal na limitasyon sa panalangin.
magkaroon ng mga nakahandang parirala upang makakuha ng oras. Kailangan kong pag-isipan ito, payagan ang iyong sarili na pisikal na lumayo kung kinakailangan na may paggalang at transparency. Bumalik sa paksa lamang kapag ikaw ay nasa panloob na kapayapaan. Ang protokol na ito ay hindi pag-iwas, kundi ipinatupad na espiritual na karunungan. Gaya ng ipinaalala sa atin ng Kawikaan, ang matatalino ay nag-iipon ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay nag-aanyaya ng pagkasira. Kawikaan, Kabanata 10, talata 14. Ang pisikal na postura ay maaari ring makatulong sa ating berbal na pagpipigil sa sarili. Subukan ang kasanayan ng mapanalangining postura. Sa mga sandali, kung kailan nararamdaman mo ang impulso para sa mga impulsibong salita, pagsamahin ang iyong mga kamay tulad ng sa panalangin o dahan-dahang hawakan ng iyong mga labi. Ang simpleng pisikal na galaw na ito ay nagiging pisikal na paalala upang humanap ng banal na karunungan bago magsalita. Hayaan mong ibahagi ang isang huling at makapangyarihang ehersisyo, ang panalangin una. Bago simulan ang mahahalagang pag-uusap o pumasok sa mga kapaligiran kung saan ang kontrol ng mga salita ay magiging mahirap, magsagawa ng maikling panalangin ng konsagrasyon. Panginoon, naway ang aking mga salita ngayon ay ma-filter ng iyong pag-ibig. Naway magsalita lamang ako ng kung ano ang nagtatayo, ng kung ano ang nagpapagaling, ng kung ano ang sumasalamin sa iyong biyaya. Ang mga kasanayang ito ay hindi mahiwagang formula, kundi konsagradong landas upang mapaunlad ang pagpipigil sa sarili sa ating mga salita. At tandaan, ang berbal na pagpipigil sa sarili ay hindi pagpipigil, ito ay matalinong ekspresyon. Hindi ito tungkol sa hindi kailanman pagsasalita, kundi tungkol sa pagsasalita sa tamang oras, sa tamang paraan, sa tamang puso. Ang paglalakbay ng pagpipigil sa sarili sa pamamagitan ng panalangin ay magkakaroon ng mas magagandang araw at mapanghamong araw. Ngunit sa kasanayan, pagtitiyaga at banal na biyaya, makikita mo ang hindi pangkaraniwang mga pagbabago sa iyong mga relasyon at sa iyong espiritual na buhay. Gaya ng ipinaalala sa atin ni Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas. Filipos, Kabanata 4, talata 13. Kabilang ang kaloob ng mga salita na nagbibigay buhay sa halip na kamatayan. At laging tandaan, bawat salitang nilalaman sa pag-ibig ay isang pagpapalang pinalaya. Bawat malay na katahimikan ay isang tagumpay na nakamit. Bawat malumanay na tugon ay isang buhay na patutuo ng nagbabagong kapangyarihan ni Kristo sa atin. 5. Ang banal na pampagaling ng mga salita sa maselang tela ng ating pag-iral, may isang elemento na maaaring parehong dumurog at magpanumbalik ng puso. Ang sinambit na salita. Naisip mo na ba kung paanong ang isang simpleng bulong ng pag-asa ay maaaring magpasigla ng isang nanghihinang kaluluwa? Tulad ng kung paanong ang hamog sa umaga ay bumubuhay sa isang bulaklak na pinaglabanan ng init ng nakaraang araw. Si Haring Solomon sa kanyang napakataas na karunungan ay nagsiwalat sa atin. Ang salitang naaangkop na sinabi ay tulad ng mga mansanas na ginto sa mga setting ng pilak. Kawikaan, Kabanata 25, talata 11. Ang larawan na ito ay naghihikayat hindi lamang ng kagandahan, kundi likas na halaga. Ang angkop na mga salita ay mga kayamanang inaalok sa tiyak na mga sandali, na may kakayahang ibalik kung ano ang tila hindi na pwedeng maisalba. May isang espiritual na alkimya sa mga salitang binigkas na may banal na intensyon. Kapag binulong natin ang nakikita ko ang kadakilaan sa iyo, hindi lamang tayo naglalabas ng mga tunog. Ginigising natin ang mga posibilidad na natutulog sa ubod ng mga nakaririnig sa atin.
pag-isipang mabuti ang mga tahimik na lambak ng mga puso sa paligid mo na naghihintay ng mahalagang patubig na ito. Ang teenager na lumalakad na nakayuko sa mga pasilyo ng paaralan. Nalihim na nananabik na marinig ang iyong presensya ay gumagawa ng pagkakaiba sa mundong ito. Ang kasamahan na ang mga mata ay sumasalamin sa pagod ng mga hindi nakikitang labanan, naghihintay ng tapat na hinahangaan ko ang iyong pagtitiyaga. Ang matatandang tao na ang karunungan ay madalas na binabaliwala sa ating kultura ng bilis, na nangangailangan na marinig ang iyong kwento ay may malalim na kahalagahan. Naintindihan ni Propeta Isaias ang misyong ito nang isinulat niya, "Ang soberanong Panginoon ay nagbigay sa akin ng isang mabuting tagubilin na dila upang malaman ang salitang sumusuporta sa napapagod." Isaias, Kabanata 50, Talata 4. Obserbahan ang lalim ng pahayag na ito. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalita, kundi tungkol sa pagsuporta sa napapagod, tulad ng pag-aalok ng matatag na suporta sa mga nanginginig na binti na malapit ng bumigay. Sa aking personal na paglalakbay, nasaksihan ko ang hindi pangkaraniwang mga pagbabago sa pamamagitan ng kasanayan na tinatawag kong echo ng banal na katotohanan. Ang pagkilos ng pagsasalamin sa iba kung ano ang ipinahayag na ng lumikha tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Kapag sinasabi natin, ikaw ay kahangahangang ginawa na may walang hanggang layunin, simple lamang tayong nagpapalawak ng kung ano ang umalingaw-ngaw na sa mga bulwagan ng langit. Ang kasanayang ito ay lumalagpas sa simpleng positibong pag-iisip o walang lamang mga pagpapatunay. Ito ang banal na pagkilala sa isang espiritual na katotohanan na nananatiling hindi nagbabago, malaya sa mga nakikitang kalagayan. Gaya ng ipinahayag ng awit, Kabanata 139, Talata 14, "Pinupuri kita dahil ako ay kahanga-hanga at kamanghamanghang ginawa." Sa mga sandali ng malalim na pagdurusa, ang ating natural na tendensya ay gumamit ng mga platitudes na, bagamat may mabuting intensyon, ay madalas na nagdaragdag ng bigat sa mga nagiging mabigat na. Mga parira lang tulad ng alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa o lahat ng bagay ay may dahilan. Kahit na naglalaman ng mga binhi ng katotohanan, ay maaaring tumunog na parang malalayong mga tambol sa isang taong nakalubog sa makapal na ulap ng paghihirap. Natutunan ko sa pamamagitan ng aking sariling mga sugat na ang pinakamapagpagaling na wika sa crossing ng sakit ay yaong yumayakap sa misteryo nang hindi sinusubukang ipaliwanag ito ng maaga. Ang "nandito ako sa iyo sa lambak na ito" ay nagpapahayag ng presensya. Ang iyong pagdurusa ay mahalaga ay nagpapatunay ng karanasan ng tao. Ang "dinadala kita sa aking puso at mga panalangin" ay nag-aalok ng koneksyon kapag nabigo ang mga paliwanag. Si Jesus mismo sa harap ng libingan ni Lazaro ay hindi agad nag-alok ng isang theological na disertasyon tungkol sa pagkabuhay na muli. Siya ay umiyak. Ang banal na kahinaan na ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na bagay tungkol sa katapatan bilang isang pangunahing elemento ng salitang nagpapagaling. May isang madalas na napapabayaang dimensyon sa sining ng pagpapagaling sa pamamagitan ng mga salita, pagkilala tungkol sa kung ano ang hindi dapat bigkasin. Tulad ng isang matalinong hardinero na hindi lamang nagtatanim, kundi nag-aalis din ng mga sanga upang itaguyod ang malusog na paglago. Dapat nating linangin ang pagkilala tungkol sa kung aling mga salita ang dapat manatiling hindi nasasabi. Binabalaan tayo ng Kawikaan, Kabanata 17, Talata 28, kahit ang mga mangmang ay itinuturing na matalino kung sila ay nananahimik.
Minsan, ang pinakamalaking regalo na maaari nating ibigay ay ang mapitagan na katahimikan na gumagalang sa natatanging proseso ng bawat kaluluwa. Ang espasyo para sa tao upang iproseso ang kanilang sariling paglalakbay nang walang ingay ng ating maagap na interpretasyon. Paano natin, kung gayon, linangin ang ministeryong ito ng pagpapanumbalik sa pamamagitan ng mga salita? Hayaan mong ibahagi ang mga kasanayan na nagbago ng aking sariling paglalakbay. Ang ritual ng salita sa Bukang Liwayway ay nangyayari bago magising ang mundo kasama ang mga pangangailangan nito. Kaya maglaan ng mga sandali upang pakainin ang iyong espiritu ng mga banal na salita. Tulad ng manna na kailangang tipunin sa umaga, sipsipin ang buhay na salita sa mga maagang oras. Ang espiritual na pagkain na ito ay natural na magbabago sa mga salitang dadaloy mula sa iyo sa buong araw. Ang handog ng 3 pang-araw-araw na pagpapala ay para sa iyo upang mangako na sinadyang bigkasin ang 3 tiyak na pagpapala bawat araw. Hindi mga generic na tulad ng magkaroon ng magandang araw, kundi mga natatangi tulad ng naway patagpuan ng iyong pagkamalikhain, ang buong ekspresyon ngayon, o naway maramdaman mo ang kagandahang hindi nakikita ng iba. Ang mga tiyak na salita ay nagdadala ng tiyak na kapangyarihan. Ang ministeryo ng hindi hinihinging liham ay isa pang kasanayan. Sa ating digital na panahon, ang isang handwritten na liham ay naging isang bihirang kayamanan. Buwan-buwan, sumulat ng isang liham sa isang taong hindi inaasahan na makatanggap nito, na partikular na nagpapahayag kung paano pinayaman ng kanilang buhay ang sa iyo. Gaya ng sinulat ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 3, Talata 2, "Kayo mismo ang aming liham na susulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat." Sa huli, ang disiplina ng binibigkas na journal ng pasasalamat kung saan dapat mong i-record araw-araw, hindi lamang kung para saan ka nagpapasalamat, kundi kung kanino mo ipinahayag ang pasasalamat na ito ng pasalita. Ang kasanayang ito ay lumilikha ng kamalayan tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng naramdamang pasasalamat at naiparating na pasasalamat. Ang huli ay siyang nagdadala ng kapangyarihang nagbabago sa mga relasyon. Isipin ang mga komunidad kung saan ang mga salita ay sinadyang pinagyayaman bilang mga instrumento ng pagpapanumbalik, kung saan ang bawat pagtatagpo ay nakikita bilang isang banal na pagkakataon upang bigkasin ang buhay, kung saan ang tsismis ay pinalitan ng kasanayan ng ibinahaging mabuting balita, ang kaugalian ng aktibong pagpapaikot ng mga birtud na naobserbahan sa mga taong wala. Hindi ito isang imposibleng utopia, kundi isang panawagan ng Biblia. Huwag hayaang anumang hindi kapaki-pakinabang na usapan ay lumabas sa inyong mga bibig, kundi lamang kung ano ang kapaki-pakinabang para sa pagtatayo ng iba ayon sa kanilang mga pangangailangan upang makinabang ang mga nakikinig. Efeso, Kabanata 4, Talata 20. Tandaan ang dalawahang layunin ng ating mga salita, edifikasyon at biyaya. Ngayon, inilalahad ko sa iyo ang isang banal na imbitasyon, maging malay na ministro ng mapagpapanumbalik na salita. Walang kinakailangang pulpito, titulo o plataporma, tanging ang pagkakaroon lamang ng maging isang kanal ng banal na pampagaling sa pamamagitan ng kaloob ng konsagradong wika. Simulan sa pamamagitan ng pagtatanong sa panalangin bawat umaga, "Panginoon, anong mga salita ng buhay ang nais mong ipahayag sa pamamagitan ko ngayon? Aling mga puso ang naghihintay ng paghipo ng pagpapanumbalik na maaaring dumadaloy sa pamamagitan ng aking tinig?" 6. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad at pasasalamat may isang parirala na nagdadala sa loob ng sarili ng kapangyarihan upang basagin ang mga espiritual at emosyonal na kadena.
Isang deklarasyon na may kakayahang magbago ng buhay at ibalik ang tila hindi na maisasauli. Pinatawad kita. O naisip mo na ba ang lalim ng banal na pagkilos na ito, hindi lamang bilang isang panloob na desisyon, kundi bilang isang ipinahayag na deklarasyon nang si Jesus ay nakasabit sa pagitan ng langit at lupa sa kanyang sandali ng pinakadakilang paghihirap. Hindi lamang siya nagpatawad sa kanyang puso, binigkas niya ang pagpapatawad na ito. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas, Kabanata 23, Talata 34. Ang katangi-tanging halimbawang ito ay nagpapakita sa atin na may isang espesyal na dimensyon ng kapangyarihan kapag ang pagpapatawad ay lumalaganap sa panloob na katahimikan at nakatatagpo ng ekspresyon sa binigkas na mga salita. Ang pagpapatawad na nakatatagpo ng tinig ay gumagana sa tatlong dimensyon na nagsasama-sama sa isang banal na sayaw ng paglaya. Kapag binibigkas natin ang pinatawad kita, ipinapahayag natin ang ating sariling paglaya. Sa gayon ay gumagawa ng personal na paglaya. Ito ay tulad ng pagbubukas ng pinto ng bilangguan kung saan natin inilagay ang ating mga sarili. Ang mga salitang pinatawad kita ay ang mga susi na nag-aalis ng mga kadena ng hinanakit na nagbibilanggo sa atin. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Juan Kabanata 8, Talata 32. At minsan, ang katotohanan ito ay kailangang hindi lamang malaman, kundi ipahayag. Magmuni-muni ka sa akin. Ilang beses tayo nananatiling bihag sa nakaraang mga kasakitan, kahit pagkatapos ng panloob na mga desisyon ng pagpapatawad. Ang pagbibigay salita ay ginagawang konkreto kung ano ang dating umiiral lamang sa larangan ng mga intensyon. Gaya ng sinulat ni C.S. Lewis, ang pagpapatawad ay ang pagpalaya sa isang bilanggo at ang pagtuklas na ang bilanggo ay ikaw. Ang iyong mga salita ng pagpapatawad ay maaaring eksaktong kung ano ang kailangan ng iba upang simulan ang kanilang sariling proseso ng pagpapagaling. Marami ang nagdadala ng nakasisindak na bigat ng pagkakasala, naghihintay na marinig ang mga salitang nagpapalaya. Nang bumalik ang alibughang anak, ang yakap at mga salita ng ama, ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Lucas Kabanata 15, Talata 24, ang nagtatag ng kanyang pagpapanumbalik. Sa banal na ekonomiya ng pagpapatawad, ang ating mga salita ay nagiging instrumento ng biyaya para sa mga maaaring hindi alam kung gaano nila kailangan ang mga ito. Ang taong nakasakit sa iyo ay maaaring may dala ng isang hindi nakikitang pasanin, naghihintay para sa paglaya na tanging ang iyong mga salita ang makapagdadala. Ang binigkas na pagpapatawad ay bumubuo ng mga tulay sa mga bangin na nilikha ng sakit. Ito ang unang bato sa muling pagtatayo ng tiwala, ang unang hakbang patungo sa posibilidad ng pagkakasundo. Gaya ng sinabi sa atin ni Pablo, kung maaari, hanggat nakasalalay sa inyo, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat. Roma Kabanata 12, Talata 18. Ang ating kultura ay nagdiriwang ng pagkasira at paghihiwalay bilang mga simbolo ng pagprotekta sa sarili. Ngunit ang halimbawa ni Kristo ay tumatawag sa atin sa isang kontrakultura ng pagpapanumbalik kung saan ang binigkas na pagpapatawad ay nagiging isang propetikong pag-anunsyo ng isang bagong posibleng realidad. Paano natin, kung gayon, lilnangin ang nagbabagong kasanayang ito? Nagbabahagi ako ng ilang mga prinsipyo na nasaksihan ko bilang mga catalyst para sa paglaya. Magsimula sa iyong sarili. Tingnan ang iyong sarili sa salamin at bigkasin. Pinapatawad ko ang aking sarili para sa maaring mukhang kakaiba sa simula, ngunit may therapeutic na kapangyarihan
sa pakikinig sa iyong sariling tinig na nagpapahayag ng paglaya sa iyong mga pagkabigo. Marami sa atin ang mas matindi sa ating sarili kaysa sa sinuman. Sapagkat sa sukat na ginagamit ninyo, ito ang susukatin sa inyo. Lukas, Kabanata 6, Talata 38. Gawing umagang pagninilay-nilay ito. Patawarin ang iyong sarili ng malakas para sa hindi natupad na mga inaasahan, para sa mga nagawang pagkakamali, para sa mga nawalang pagkakataon. Obserbahan kung paano kumakalma ang iyong espiritu habang naririnig mo ang mga salitang ito ng biyaya tungkol sa iyong sariling paglalakbay. Ang pagpapatawad ay progresibo. Huwag maghintay na makaramdam ng ganap na kalayaan mula sa sakit upang ibigkas ang pagpapatawad. Kadalasan, ang pagkilos ng pagbigkas sa mga salitang ito ang nagpapasimula ng emosyonal na proseso ng paglaya. Gaya ng ibinahagi ng isang tao sa proseso ng pagpapagaling. Nagsimula akong magsabi ng mga salitang tinatanggihan pa rin ng aking puso na tanggapin ng buo. Ngunit habang binibigkas ko ang mga ito, lalo silang nagiging totoo. Pinarangalan ng Diyos ang ating pagsunod, kahit na ang ating mga damdamin ay nasa proseso pa rin ng pag-align. Sa makatuwid, hinihikayat ko kayo mga kapatid, alang-alang sa awa ng Diyos, na ihandog ang inyong mga katawan bilang isang buhay na alay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong tunay at angkop na pagsamba. Roma, Kabanata 12, Talata 1. Magsanay ng tiyak na pagpapatawad. Iwasan ng malabong mga pangkalahatang pananalita. Kapag angkop at ligtas, bigkasin ang pagpapatawad para sa mga partikular na pagsuway. Pinapatawad kita para sa mga salitang sinabi mo sa akin noong araw na iyon o pinapatawad kita sa hindi pagkakaroon ng presensya ng kailangan kita ng lubos. Ang pagiging tiyak na ito ay nagdadala ng liwanag sa madilim na mga sulok kung saan ang hinanakit ay may ugaling magtago. Tandaan na ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot o pagtanggi sa epekto ng pagsuway. Ito ay pagpiling palayain ang nagkasala mula sa emosyonal na utang habang kinikilala ang realidad ng sugat. Sapagkat kung patatawarin ninyo ang ibang tao kapag nagkasala sila sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Mateo, Kabanata 6, Talata 14. Ang pagpapatawad at pasasalamat ay magkasama sa paglalakbay. Kasama ng binigkas na pagpapatawad, may isa pang nagbabagong kapangyarihan sa sinambit na salita, ipinahayag na pasasalamat. Hindi sapat na maramdaman ang pasasalamat sa isip. May espesyal na pagpapala sa pagsasabi ng salamat. Para bang ang mga salita ng pasasalamat ay nagbubukas ng mga pinto sa mas maraming pagpapala sa ating buhay. Isagawa ang mga anyong ito ng pagsasanay ng binigkas na pagpapatawad at ipinahayag na pasasalamat. Gawin ang pagsasanay ng 3 pang-araw-araw na pagpapatawad. Sa umaga, patawarin ang isang bagay mula sa malayong nakaraan. Sa araw, patawarin ang isang bagay na kamakailang nangyari. Sa gabi, patawarin ang isang bagay mula sa mismong araw na iyon. Ang ritmo na ito ay lumilikha ng patuloy na daloy ng biyaya sa iyong buhay, na pumipigil sa araw na lumubog sa iyong galit. Ang isa pang pagsasanay ay ang kasanayan ng tiyak na pasasalamat. Sa halip na isang generic na salamat maging tiyak, nagpapasalamat ako sa iyo sa pakikinig sa akin nang kailangan ko ito. Pinahahalagahan ko ang iyong pasensya sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong presensya sa aking buhay. Dadi ang pagiging tiyak na ito ay natatanging nagpaparangal sa mga nagpapala sa ating paglalakbay. Sumulat ng mga liham ng pagpapatawad dahil mayroon silang mahalagang therapeutic na kapangyarihan. Kahit na hindi mo maaari o dapat ipadala ang liham, ang pagkilos ng pagsulat at pagbasa ng malakas
ng mga salita ng pagpapatawad ay may kahangahangang therapeutic na kapangyarihan. Marami ang nagpapatotoo kung paanong ang pagsasanay na ito ay nagdala ng paglaya, kahit na ang tatanggap ay hindi kailanman nabasa ang mga nakasulat na salita. Tandaan, ang pagpapatawad ay hindi isang damdamin, ito ay isang desisyon. At kapag binibigkas natin ang desisyong iyon, iniayon natin ang ating puso, isipan at bibig sa kalooban ng Diyos. Gaya ng nasusulat, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at hindi ko naaalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Jeremias, Kabanata 31, Talata 34. Linangin ang kaugalian ng deklarasyon ng paunang pagpapatawad. Bago pumasok sa potensyal na tensyonadong mga sitwasyon, ideklara, pinipili kong patawarin ng maaga ang anumang pagsuway na maaaring mangyari. Ang proactive na posturang ito ay lumilikha ng isang espiritual na panangga laban sa hinanakit. At huwag kalimutan, kapag binibigkas natin ang pagpapatawad, tinutularan natin ang puso ng Diyos. Gaya ng isinulat ng salmista sa awit, Kabanata 103, Talata 12, hanggang sa silangan ay malayo sa kanluran, ganoon niya inilayo ang ating mga pagsuway mula sa atin. Pagmuni-munihan, ang binigkas na pagpapatawad ay tulad ng pagbubukas ng mga bintana ng isang saradong bahay. Pinapayagan nito ang sariwang hangin ng biyaya na sirkulahin muli. Ito ay nagdedeklara na ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagsuway, kundi sa pagpapanumbalik. Sa wakas, tandaan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pinapatunayan kung ano ang nagawa, kundi pinipili ang malayang mula sa pasanin ng hinanakit. Kapag sinasabi mong pinatawad kita, pinipili mo ang iyong sariling kalayaan. Anong pagsuway o sakit sa iyong buhay ang naghihintay sa nagpapalaya na kapangyarihan ng binigkas na pagpapatawad? Anong relasyon ang maaaring mabago sa pamamagitan ng simpleng ngunit malalim na pagkilos ng pagbigkas ng pinatawad kita? Gaya ng ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo sa Kolosas, Kabanata 4, Talata 6, hayaang ang iyong pag-uusap ay laging puno ng biyaya na sinimpa ng asin upang malaman mo kung paano sasagutin ang bawat isa. At minsan, ang pinakamakapangyarihang tugon na maaari nating ibigay ay simpleng, pinatawad kita. Naway ang mga pagninilay-nilay na ito sa panalangin at positibong mga salita ay baguhin ng iyong espiritual na paglalakbay. Gaya ng sinasabi ng awit, Kabanata 11, Talata 14, naway ang mga salita ng aking bibig at ang pagninilay-nilay na ito ng aking puso ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoon, aking bato at aking manunubos. At sa wakas, gawin ang panalangin ito bilang iyong pang-araw-araw na pangako. Panginoon, turuan mo akong manalangin sa paraang ang aking buhay ay laging isang refleksyon ng iyong pag-ibig. Inaanyayahan, kitang panoorin ng iba pang mga video sa channel. Siguradong magugustuhan mo ang mga ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mga notification ng bagong mga video.